First love mo ba si Janice de Belen? Naging kayo ba ni Chris Aquino? Ay, Lord. Sinungaling po ako. Di po ako honest. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong napaka-espesyal na celebrity ang ating makakakwentuhan. First time sa ating programa. Award-winning actor, matinee idol, and entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Aga Mula! Wow! Galing ang intro mo ah. Nakakapalambuti yung intro mo, Tita Aster. Ano ba yun? Hello? Kulang pa ba? Ang galing din, nahiya na nga ako. Sasabihin ko, before babaero. Hindi, nabibiro lang po ako, Before mga kaibigan. babaero. Hindi po, mga kaibigan. Hindi naman masama yun. Mahal na mahal ko itong taong to. Totoo naman po Kahit yan. mahal na mahal ko to, ngayon lang ako pinagbigyan. Ilang taon po ang inantay muna ng TikTok bago ito. Nangyari pa rin. Magandang araw, gabi sa iyo lahat. Kumusta ka na? I'm okay. Alam mo, parang hindi ako makapaniwala, nagkatotoo na. Natotoo na, nandito ka na. Yeah, nandito na. Diba? Nandito na ako. Oo. We're here. Patouch nga kung totoo na to. Totoo to. Mahal ko to. So, alam nyo, nagkakailangan pa kami ng konti kasi hindi kami sa nag-interview na gito. So, first time to. So, but I'm really happy to be here. Ano, the moment I said yes to you, meaning nakahanda na ako. Di nga ako makapaniwala eh. Ready na ako. Nung umuo ka sa akin Yes. eh. Parang talagang tinandaan ko yun. Wow, Aga Mula. Hindi naman. Hinanap ko lang ng schedule talaga. Sabi ko, kailangan daw kasi matagal na nag-request si Tita Aster sa akin na interview. Eh, bihira naman ako ma-interview din kasi. So, kaya nung sabi ko, hindi, kailangan na to. Sabi ko, sige na, game na. Para sa akin, naging madali rin ang pagpasok ko sa industriya dahil din because of Nino Mulak, you know? Ang Mulak na kilala dahil kay Nino. Yes. Not through Amalia Fuentes naman. Yes, But yes. si Tita, of course, was the one who started it all. No? Right. But yung Mulak po na pangalan, si Nino lang ang gumamit. No? Kaya it was easy for us. So, yeah, parang ganon. And he was only 2.5 years old nung magsimula. Tsaka nung bata kami, so I would go sa mga shooting nila kasi sila si Papa and Tito Alex are the producers, ano? Kami bilang magpipinsan, nanonood kami, namamangha ako sa kanya. Talaga, ang galing. Really looked up to him, you know, growing up as a child, you know. Pero pareho naman kayong successful eh, di ba? Sa respective careers niyo. We're okay naman, yes, we're okay. Oo, in I fairness, mean, oo. Salamat sa Panginoon, di ba? At saka maganda sa inyo, magkaka-close kayong magpipinsan. Yeah, diba? Tumanda na lang kaming lahat. Of course, we have our own families now. Bihira, in all honesty, bihira na kami magkita. But that's okay, you know? Kasi ang point doon eh, kumbaga, may mga kanya-kanya kami pamilyang inaalagaan din, di ba? Right. So I'm busy with my family, like Nino, I'm sure is busy with his family also. Yes. So ganun. But we all know, kahit hindi kami magkikita, anytime na magtawagan kami, nandiyan kami para sa isa't isa. Kaming lahat. Lahat. Pero sa lahat ng pinsan mo, parang kayong dalawa ni Nino talagang super close, no? I'm really, yes, I was, ang close talaga kay Nino talaga growing up is si Albert, my si brother. Albert, or yung I'm close to my, naging close ako kay Ate Lizelle. Oo. Si Ate Lizelle ang naging super close ko. I mean, I'm not gonna, Hindi, close ka sa lahat. Close ako kay Nino, but hanggang sa nung tumanda na kami, si Nino had his own thing, ano? Yeah, right. Si Ate Lizelle and I would always see each other growing up. Kasi on weekends growing up also, weekends, I would spend my weekends kay Tita Amalia. So, kasama ko lumaki si Ate Lizelle talaga, para kami magkakapatid. So hanggang nung pagtanda namin, hanggang sa pagkamatay niya rin, kami magkasama talaga. Totoo ba parang ikaw daw pinakapaboritong pamangkin ni Nena or ni Amalia Fuentes? Sinasabi nila yun, pero siguro pwede ko sabihin naman na parang total matanda na rin ako. Pwede ko naman sabihin, oo, parang gano'n. Parang gano'n na nga. Lahat naman kami mahal niya, pero naging really extra close ako kay Tita talaga. Para kang ang anak niya eh. Yes. That's why I'm very close also to Ate Lizelle and even nung may mga nangyayaring problems, ako yung minsan pumapagitna sa kanila, you know, ako yung nagbabalanse, nag-aayos. Hindi ko naman kine-claim na parang ako yung nila, pero isa akong instrumento para mapag-ayos sila dalawa. Oh, that's until sa kamatayan nila.
Yes, yes. Oo. Actually, alam yan. It's actually a public knowledge na super, super close ka talaga sa tita Nena mo. I am. Di ba? Even with Ate Lisel. Yes. Si Ate Lisel is one person that I really, marami tayong mga kamag-anak na namatay, My dad, my mom, and friends. I have friends but si Ate Lisel is one person. Is one person that I still miss up to now. Pag naiisip ko siya, nalulungkot talaga ako. Parang iniisip ko, I wish Ate Lisel was still alive. At napakabait pa. So, Talagang kasama, super, talagang masarap kasama talaga. Diba? Napaka-sweet, napakabait. Yes. Parang lumaki kami, hindi kami pwede magyabang na naturuan kami ng ganun. Kasi ang mga magulang namin, like sila tita, sila papa, si Tito Alex are big people, at that time, they're stars and like that. So parang lumaki kami na nakita yun na anong karapatan namin maging mayabang, kung itong mga to hindi mayayabang. Parang gano'n. So anong karapatan namin? Parang feeling ko, nadala din namin yun hanggang sa paglaki namin. Actually, in fairness sa inyong lahat, lalahatin ko na, lahat kayong magkakapatid, lahat kayong magpipinsan, lahat kayo puro approachable, ang ganda ng PR, lovable, Well, thank you. magandang, marunong makisama sa tao. Thank you. That's very important. I mean, generally, oo. Well, we love people. Yes. I love people and kung ano man ang kinatatayuan ko ngayon sa buhay na to is dahil sa tao, sa lahat, mula sa mga taga-suporta natin, sa mga naging at mga kaibigan ko, kamag-anak ko, na molde ako, naging ganito ako dahil sa kanilang lahat. So, and in fairness to you, isa ka sa most loved, di ba, in the industry. Hindi kita binobola, coming from me. Thank you. Hindi kita binobola. In fairness to Aga. Talagang, I mean, at saka napaka nito. Kahit kinakantsawa na ito ng mga taga-press, nako, na, oo, naka-smile lang, parating, he always has a ready smile Ayoko for everyone. Ayoko na away. Pag may nag-aaway, ako nag-aayos. So, pag may umaaway sa akin, tumatahimik na lang ako. Wala itong, ang nang-aaway noon, pag kantihin mo isang Aga Mulak, nung buhay pa si Manny Ethel Ramos sa kanyang manager, yun ang mga aaway on. Kaya yung press, nung sundutin mo or ano yung dapat ang Aga Mulak at siya ang makakaaway mo. You were so lucky having Manny Ethel. Yes, of course naman. But, sasabihin ko rin sa lahat, sa press din, si Tita Ethel din would always tell me, nasasalo kita dahil maayos ka. Meaning, huwag kang gumawa ng katarantaduhan. Ganun kasimple lang yun. Kung ayaw mong masulat ka, kung ayaw mong maskandalo ka, huwag kang gumawa ng kalokohan. Parang ganun lang yun. Ang pinakakalokohan ko lang naman nun talaga is parang pag nanliligaw ako sa babae, di ba? Pag nai-inlove ko sa babae. Nagiging chick boy. Nagiging love, nagiging chick boy ka, kunyaring ganun. Pero hindi naman ako ganun. But, kung babalikan natin yun, hindi ko naman kinakaila yun. Parang... At saka pinagdadaanan talaga yun Tsaka talagang, normal naman siguro yun. Sa binata, talagang naghahanap ka parati ng... lovable ka di ba? My naman, God. Lahat ng mga babae, my God. Pag sinabing Aga Mulak, parang sa panahon ngayon Piolo Pascual. Di ba? Wow. Younger generation, younger na si Piolo. At that time, Richard was, of course, a bit older sa'yo. Yes, Richard yes. Gomez. Tapos ikaw yun, sumunod. Yeah. Wow. Si Richard kasaka si Gabby, halos magkasabay sila di ba? Halos magkakasabay din kami. Kaya lang, konti na naman ang age gap. Like si Richard, I think is only 3 years older. Or 3 or 4 years older. Pero nauna naman sila, in fairness, di ba? Sabay kami. Nauna ako kay Goma. Nauna ka ba? Si Gabby ang nauna sa akin. Pero si Gabby man sa lot older. Si Gabby kasi, I remember kasi nung bata pa kami magpipisa, pag may Gabby Sharon na pelikula, isa kami sa mga nanonood ng sine noon, ng mga Gabby Sharon films. Yes. Kami yun. Parang, oh my God, ano tayo? Ganon. Kilig-kilig ka nun. Ganon. Kami yun. Actually, ito nga, pati siya nakalimutan Sabi ko sa kanya, Aga, nagsimula ka as a child actor. 7 years old ka pa lang ng first movie mo. Diba? Yeah. May isang tsuper ng taxi. May iba-iba yan May lalaki sa ilalim ng kama ko, tsuper, parang babaeng, babae sa asawa. Kasi mga movie si Tita yun, saka movie sila Papa de la Niño, so sa yung Nog-Nog na pelikula. So pag may kailangan silang bata, na one scene o dalawang eksena lang,
Ako ang pinapasundo, si Aga yan. Oo. So pupunta na ako doon, magtitake lang ako ng isang sequence or dalawa. Ganun lang ang pelikula ko. Oo. Pero just the same, you started young, 7 years old. Kasi, Well, I started young oo. because even if I wasn't acting talaga at that time, I was always visiting sets. Sinasama, Andun ako. kare-kare ka ng tita mo eh. Kasama ako parang si tita. Oo. Tapos sila papa, kay Nino, sa mga shooting nila, na doon ako na nakakapanood parati. Okay. Yeah. Napag-usapan, nabanggit na rin lang natin si Nino. Anong naging reaction mo nang dumating sa'yo yung balitang, sa pamangkin mo, of course, si Sandro? Mahirap magkomento sa ganyan. You know, I think naka-file na sila ng kaso ngayon. Yes, ano? yes. So, I think I just wanna leave it at that. Pero gusto ko lang makuha yung reaction mo. Kasi syempre, as an uncle, ito pamangkin mo ang na-involved, di ba? Mahirap magsalita. But, kausap ko si Nino naman, syempre. Okay. Oo. Tinawagan ko sila, minessage ko siya, and then kahit yung mga kapatid niya, kinausap ko rin na ito ang dapat yung gawin, ganito ang dapat gawin. Aside from that, I just kept my silence. At saka kayo nag-usap-usap lang parang kayo. ayoko na kasi makadagdag, ano? Ayoko makadagdag, ayoko makisampid, ayoko makisawsaw talaga. Because yung nangyari yun ay hindi biro, di ba? Yes, Parang napakaseryosong pangyayari yun na hindi maganda. Kaya mahirap manghimasok. So, at least ang sinabi ko na lang, idaan nyo sa korte, idaan nyo sa tamang proseso, at Which they did. Oo. Oo, yeah. In 1992, ilang taong ka na noon? 1992? Basta mga yung 91, 92, as in mga 20, 21, Yes, gano'n, yes. mga gano'n You were yan. still young then, Yes, of yes. course. 21, 22, Oo, mga gano'n. Yes. I think. 1992, gumawa po ito ng pelikula sa Octo Arts Films. As a matter of fact, really, yun yung pelikulang nung ginawa ko, mula umpisa hanggang dulo. Paano ko bigay-kwento to? Parang tunay yung nangyayari. Tunay. Very real. Oh. Naging tunay. Kumapit ako masyado sa storya, kumapit ako masyado sa mga eksena na nangyayari, lahat ng nararamdaman ko doon, totoo lahat yon. Yung sakit, pagmamahal, yung gano'n. To the point na even nung last shooting day namin, umiiyak talaga ako. Talaga? Humahagulgul talaga ako sa sakit na matatapos itong experience na to na naramdaman ko sa pelikulang yan. Masakit sa akin yung pelikulang yan kasi napakaganda at napakasaya ng naging experience ko dyan. And you know, I'm grateful of course for kay Tito Orly sa Octo Arts na kinuha ko sa pelikulang yan. And the highest grossing movie ng Octo Arts yun. Yes. Yes. Ganda yan, maganda. And then because after that was May Minamahal. The following year. Oo. Metro Manila Film Festival. Yung movie naman namin ni Aiko Aiko, which I Melendez. won also for that movie also. Right, So, parang oo. back to back. Totoo. But anyway, sa Octo Arts ngayon, yun yung pelikulang yun na, pati si Joey Reyes, ano? Doon siya umangat ng gusto as a Yes, director. Yeah. talagang yung pagsasama namin nun. Kasi pagkatapos doon, ang dami kong ginawang pelikula. Puro si Joey Reyes na ang naging director ko. Madami akong Joey Reyes na ginawang pelikula. Even the following year, yung May Minamahal, si Joey Reyes pa rin nag-direct nun. Totoo. Yes. Di ba? Nag-click kayong dalawa nun eh. Yes, Oh, yes. Pero yung second team up nyo ni Leia, it was not Joey anymore. No, that's Yes. ano yan. Oo. Olive ba? Si Olive. Yes. Olive Lamasan. di Olive ba? Damaso, Oo, si Direk yes, Olive. yes. Si Inang Oo. yan. Yung sana maulit muli. Oo. Pero alam mo, marami pa rin umaasa na sana at maraming beses din itong lumutang na meron kayong movie dapat na gagawin ni Leia. What sana happened? nga eh. Oo. Well, you know, Leia and I talked about it many times, you know. Many times we wanted to do it. Siguro hindi na lang talaga hindi na natuloy eh. Parang hanggang sa inabutan ng pandemya, you know, and then wala na. Maybe in God's perfect time, mangyayari pa rin yun. Well, siguro, I hope so, really. Parang it would be nice. Kaya lang sabi ko, ang tatanda na natin. Pero hindi, naandun kasi yung chemistry niyo. Well, with a nice movie, you know, Diba? with as parents siguro, you know, well, of course, as parents, kailangan ganun na yung role namin, ano? May mga anak kami, may ganito, may ganun. So, yeah, pwede naman mangyari yun. Nag-uusap pa rin ba kayo ni Leia? Lately, no. Oo.
But what's important, you're still friends up to now. Yes, Yes. we're okay. I'd like to think we're okay. We haven't spoken for quite some time now, but And she's also so busy right now. Yes, yes. Diba? Alam mo naman si Leia, tapos I non-stop think yan. she left the country then. Matagal din siyang umalis. Ano? Yes, yes. Oo. She was doing plays in New York. Yeah, in or- Broadway. Oo. Broadway, Oo. yes. Nakakatuwa nga eh kasi but you Aga, in fairness to you, halos lahat ng malalaking female leads nakatrabaho mo. 'Di ba? Yes, yes, Even yes. Vilma Santos, twice. Pangatlo na to, Twice. itong bago niyong Yung movie. movie namin ngayon, Oh, yeah. First namin ni Vilma was yung Sinungaling Mong Puso. 1992. Wow, alam mo yung year na yun, Yes, ha? 1994 yung pangalawa niyo. Ganun ba? Hindi ko na alam Yes. yung So, taon it eh. was 30 years, Basta di ba? Sinungaling Mong Puso kami ni Vilma, directed by Mario de los Reyes, the late Mario de los Reyes. And nag-iisang bituin. Kasama doon si Vilma, Christopher De Leon, and ako. Yes. Yes. Si Joey Reyes ang nag-direct noon. Yes. 30 years ago. Yeah. And then, ano ang naramdaman mo nung malaman mong magsasama ulit kayo ng Vilma Santos? Natawa lang ako, syempre. Parang, May nagbiro nga si B, eh, no, di ba? namigay sa akin yung they went to the house. Yun nga, sinabi sa akin yung pelikula. Sabi ko, ha? Okay. Sabi ko, ano yan? So, kunento sa akin, ganito. Talaga? Para sa festival yan? Sabi ko, pwede ba yan? Sabi Hindi ko, ka makapaniwala. Sinabi nila na, well, we'll try. Pero, maganda yung pelikula talaga. So, ang ginawa ko, right then and there, tinawagan ko si V. Sabi ko, V, totoo ba to? Sabi niya, Gatot, gawin mo yan, ha? Ganyan. Sabi ko, of course naman, sabi ko, I'll do it for you, you know? And Pero hindi mo pa nababasa yung script. hindi na. Kwento pa lang. Kunento lang sa akin. Oo. Okay na ako, sabi ko. Oo. Okay na ako dyan, sabi ko. Okay na ako dyan. Gagawin ko yung pelikula yan. Ito yung role mo, okay na yan. Kahit anong role. Okay yan. Talaga? Ang game, oo. I'd love to work with Vilma again, you know. And then, si Nadine, kasama Tapos rin. first time mo rin katrabaho si Nadine Lustre. So kunento rin nila na si Nadine daw, nung hindi rin binasa yung script, sinabing Vilma Aga, game na rin daw siya. Wow. So ako naman, ganoon din ako. Sabi, Vilma, Nadine, game na yan. It happened so fast. So, naniniwala ako pag may bagay na nangyayari na napakagaang, kumbaga, bigay ng Panginoon yan. Regalo yung pelikulang yan. Kumbaga, kasi magaang dumating lahat eh. Walang naging mahirap na pag-uusap. Kahit sa paggawa ng pelikula, when we started filming, hanggang sa matapos, walang buhol. Walang buhol. Smooth sailing lahat. Sobra. Oo. Sobra talaga. Parang nung natapos na yung pelikula, parang, nag-shoot ba tayo? Gumawa ba tayo ng pelikula? Parang, tapos na. Parang ganun lang siya. Mula from meeting to, sa offer na yon hanggang sa mga ilang meetings, ganyan, and then, first shooting day na, hanggang sa last shooting day na, parang walang nangyari. Parang napaka-suave lahat. Grabe, no? And this is your Nakakatawa. first time to work with Direk Dan Villegas. Direk Dan. Actually, Although- lahat kayong tatlo. Yes, Oo. yes. Medyo may pagka-black ang character mo dito. Yes. Oo, di ba? Is this the first time na gagawin mo? No. Nagawa mo I did na sa ito akin mga before. kamay dati, Yes, Abel yes, Morado. yes. May mga Oo, ganun akong, oo, may oo. mga ganun akong pelikula. Oo. Kaya lang nakalimutan na ng tao siguro yun. Ano? I mean, this generation now, siguro hindi alam yun. Kasi ang alam nila, puro babae lang ako, di ba? At least inaamin mo. At least inaamin mo. Ayan ha. Artista Ayan. po ako. Umaarte mga po ako. kaibigan, ayan, nanggaling sa... Saan ba nahuhuli ang isda? May magaganda po Di ba ako sa mga bibig? pelikulang ginawa, marami po. Hindi lang po pambababae ang inasikaso ko sa buhay ko. Hindi, pag mga mulak. Sorry, lalahatin ko na, pag mulak. Na lalaki ha, hindi yung mababae. Hindi Pag naman. mulak, Hindi nako, mulak. Lahat asahan mo na yan. I think normal sa lalaki Ako. naman yata yan. Sino bang, normal sa lalaki, binata ka, naghahanap ka lang magiging partner mo, naliligaw ka, nagaganto ka. Normal I-justify yun. ba? Hindi naman. I don't know kung mag-a-agree ang mga nanonood sa Ay, atin ngayon. mag-agree. Lahat ng lalaki mag-agree. Uninvited. Bakit uninvited ang title ng pelikula nyo? You know, mahirap ikwento ang pelikula kasi Hindi, just madali ano lang na. siguro. But there's a big gathering. It's a big event. And Vilma comes in there and with her own reasons, uninvited. Uninvited, di ba? Yes. So she gate crashes and marami. Party, oo, Kasi diba? yung movie kasi starts present, flashback, present, flashback, present, flashback, present. I promised myself
na pag nag-promote ako ng pelikulang to, magiging tahimik lang ako. So, kaya the past days, the past weeks, I've been really quiet lang talaga because para bang mas gusto kong panoorin na lang ng tao yung pelikula. Ayokong magsabi, nako, itong pelikula ko, kakaiba to, maganda to, ganito to. Nakita na nila yung teaser, nakita na nila yung trailer. It's really up to them, Parang nakita naman nila kung na-excite sila or kung feeling nila Ang ganda ng trailer, ha? Yeah. Ang ganda ng trailer ng maganda pelikula. yung pelikula talagang ginawa namin. Maganda yung pelikula ng ginawa namin. Award-winning actors, mga kaibigan, Vilma Santos, Aga Mulak, Nadine Lustre. Magkakaibang henerasyon, Even lahat ng support namin are all, even Lot De Leon is there. Elijah Canlas, mga sila Ketchy, magagaling. Ang ganda ng cast. Sila R.K. Bagatsing, si Tirso Cruz is there. Yes. Gabby Padilla. Right. Puro award-winning actors to eh. Yes, totoo. So, kaya nga yun na sinasabi ko na, nung nasa set kami, wala namang feeling magagaling dun, Lahat naman kami pantay-pantay lang, mga artista lang kami lahat na gumaganap ng isang role. Pero masaya kami kasi kung anong bitawan mo, yun ang nakukuha mo eh. Meaning pag umarte ka na ganito, nababalik sa'yo yun, Bilang artista, yung mga artista na nakakanood nito, naiintindihan yung sinasabi ko na pag may ka-eksena ka at may binabato kang eksena, may linya kang ginagawa, at pag bumalik sa'yo na maganda yon, mas maganda pa yun na ibabalik mo. So, ibig ko sabihin, maganda lumalabas yung eksena talaga. Correct. Kasi lahat kayo magagaling. Lahat maaayos. Hindi naman magagaling. Maayos sila. Napaka- Magaling din ang director namin. napaka-humble, At magaling din ang pagkakasulat talaga. Kasi naniniwala ako na kahit anong galing ng arte mo, pag pangit ang pelikula mo, Totoo yun. baliwala. Magmumukha ka pa rin hindi marunong. Kasi pagka maganda ang pagkakasulat at pagkakadirect direksyon ng pelikula, napakaswerte ng artista. In 2019, marami kang pinaiyak. 2019? 2019 Metro Manila Film Festival. Miracle in Cell number 7. Alam mo, ang bata-bata pa nito masyado. Hindi, kasi hindi ko alam mo. Mas matanda ako sa'yo, di hama ka. Ako yung nagre-remind sa kanya. Grabe ang pelikulang yan. Of course, it was an adaptation from a South Korean hit movie. Grabe yon. Saludo ako doon. Thank you. Salamat. Grabe. Salamat din sa lahat ng mga nanood doon. Diba? 2019, nag-number 1 din po yun. Yes. Diba? Sa box office. Nag-number 1 din yung sa inyo ni Aiko. Metro Manila Film Festival din yun. That was 1993. Lahat. So, tignan natin ito. Suking-suking nito sa Metro Manila Film Festival, diba? Maganda naman. Maganda nagiging... Kasi lahat ng mga Metro Manila Film Fest movies ko, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Parang hindi ko tina-target na magkaroon ng pelikula ng Metro Manila Film Festival. Nagkakataon lang na biglang ipapasok natin to. Talaga? O sige, pagtatanggapin, di ba? So lahat naman ng pinasok mula noon, nag-number 1 siya lahat, Yes. So I'm hoping, I'm not really hoping, basta panoorin nyo na lang po lahat ng pelikula ng Metro Manila because magaganda rin lahat ng ginawa nilang lahat. So, plus this is the 50th year of the... Yun ang kakaiba ngayon. So this is like a big celebration. I'm just grateful and happy and honored that just to be part of the 50th Metro Manila Film Festival. So masayang-masaya ako na nakasama kami doon yung pelikula namin at ako. Kasi isipin mo, may gagawin dapat akong pelikula para ngayon, hindi natuloy. So gagawin yun next year. Biglang pumasok itong KV na movie na sinabi nga for the festival. So talagang pinapagawa ko sa festival talaga. Ibig ko sabihin talagang meant to be talaga. Yes, di ba? So I'm grateful beyond talagang salamat. Lahat na kasi ng award giving bodies, meron ka na Na-excite ka pa bang tumanggap ng award? Alam mo ang magiging totoo ako, nakakakilig yan pag nabigyan ka ng honor, ng ganun, hindi ko binabaliwala yan. Pero ang ibig ko sabihin, ang mas masaya sa akin, yung panoorin ng pelikula ko. Kasi kung nabigyan ka ng award at wala naman nakakita ng magandang trabaho mo, parang sayang. Parang it's not worth it. Parang sa akin, ang pinakamalaking award sa akin is mapanood ng tao yung trabaho mong ginawa. Kasi parang meron kang, gets mo yung sinasabi ko? I get the point. Parang, yes. Nanalo ko nga ng Best Actor, may 10 husgadong sa wala naman nanood sa pelikula. Wala naman nanood sa pelikula mo. So, sabihin, si Aga nanalo Best Actor, magaling na artista yan, Best Actor. Napanood nyo ba? Hindi. Hindi parang wala sayang. So, mas masaya ako
pag pinapapanood nila yung Actually, I was pelikula. just about to ask you Sabi ko, box office, award. Halos ka sasagot. Box office sa akin talaga. Box office Bonus sa akin. na lang yung award. Salamat sa award kung meron gano'n. Mm-mm. Kumbaga hindi ko binabaliwala po 'yon, ano. Hindi ko binabaliwala 'yan, pero hindi ko hinahangad 'yan, pag nabigyan ako parang uy, salamat, di ba? Sa dami na rin po ng nakuha ko, parang ni minsan hindi sumanib sa utak ko na lumakad ako na parang best actor ako. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam mo. Ang gwapo-gwapo, Parang mati ni hindi- Idol, tapos ang hindi- galing-galing umarte. Never ako diba? bumaba ng kotse, diba? lumakad ako madami parang best actor ako. Wala sa akin talaga. Parang sa akin ako yung isang, kumbaga naghahanap buhay, nagtatrabaho. Oo. Ng Hindi, mababae. mahal ko yun ang industriya, mahal ko ang mahal ko ang tao talaga. Oo naman. Mahal ko ang publiko, magaangan ang puso ko sa tao talaga. Parang sa akin, parang hindi natin kailangan maging masungit, hindi natin kailangan maging mayabang, hindi natin kailangan maging matapobre. Hindi. Parang para saan? Bakit ka papayag na may puot ka sa puso? Bakit ka papayag na may galit ka? So, pag may nagmasama sa'yo, patawarin mo kaagad. Galing. Okay lang. Kasi 'di ba, parang mas mabuti na yung kayo ang gumawa ng masama sa akin. Kaya kong tanggapin yun. Ang hindi ko kaya, yung pag ako ang nakaatraso sa tao, yun ang hindi ako makakatulog. Pag ako po yung nakaatraso, parang, kaya mas masarap na yung pag may nag-atraso sa inyo, patawarin nyo kaagad, okay na yun. Mas masakit kaya pag kayo ang may atraso. Totoo yun. Balikan muna natin 1984. Ooh, Bagets. It's my 40th year, no? Oh, yes. Ngayon. Wow, Yes. yes. It's our Imagine 40th mo, year. 40 years ka rin in Yes. this industry. Kaya nga 4 na dekada. kaya nga pag may nagsabi sa akin, gusto ko ng nanay ko, naiintindihan ko na yun. Kasi 4 na dekada na ako sa industriya ito. Pero nagkumpisa po ako, tandaan nyo, 14 anyos ha. 7 nga eh. Hindi ba naman yun? Okay, Pero sige, yung okay. 40 years old talaga ako Oo. na nag-start. Ng bagets, oo. So meaning, 90s ako, doon ako, in my 20s, 90s talaga. Oo, pero actually, nagsimula ka But 84 talaga, ako, bagets. 80s ka, dekada 80 nga. 84 talaga, 84 talaga. 84 ako, bata. Kaya nga sabi ko, breakthrough mo Yes. yon, grabe. Yes. Ang bagets, kahit ikaw hindi mo inaasahan. Yes. Mga kaibigan siguro, pardon me Aga, a little background lang about bagets. Yes, please. Alam mo ba yung Bagets, a movie in 1984, that was actually offered to Regal Films, the late Douglas Quijano. Nilapit niya yung kay Mother Lily Monteverde, and Mother Lily turned it down. Okay. Isipin mo, from isang normal na tao ka, biglang ang pelikulang, ang unang mong pelikulang nagawa is pandemonium talaga. Meaning, theater tour, university tour sa mga eskwelahan, Yes. pinasok namin, kahit sa kami mapunta, talagang hindi ka pwede maghulog ng karayom. Oh yes. Hindi Tama, mahulog ang karayom. Hindi mahuhulog ang karayom kasi sa sobrang dami ng Kapal tao. ng tao. Grabe no? Daang-daang libo po talaga. Alam mo, nung nag-premiere night kami sa Green Hills Theater, eto, isipin to, mula sa Lasal, Green Hills, papuntang Green Hills Theater, Ganon kahaba. hanggang Club Filipino, Grabe. puro tao po yan. Grabe. Punong-puno. Oo. Parang yung EDSA Yes. People Power, Yes. ganun ang premiere night ng Bagets. Grabe. Bawat theater tour namin, kahit sa kami pumunta, bawat kolehiyo, bawat eskwela na puntahan namin, ganun ang tao. Yun ang na-experience ko bilang isang baguhan. Isipin mo yung pakiramdam ko, First parang, ano tong nangyayari na to? Parang, paglabas mo ganun sa entablado, yung sigawan talagang, kahit magkatabi kayo, mag-usap kayo, hindi kayo magkakarinigan talaga. Hindi kayo magkakarinigan sa sobrang sigaw ng tao talaga. Grabe yun. Grabe Grabe talaga. yun. Grabe talaga yun. Parang, ang na-imagine ko nga, yung kainitan ng menudo. You know Ganon, the menudo. parang diba? Beatles Oo, din, diba? that time, Grabe. menudo, ganon. Kasi, I think, iba ang fan base dati, no? Ang fans before Yes, were really excited talagang sa mga... At saka organic ang mga fans noon kasi Yes. wala pang social media. Wala social media. Wala pa, Tsaka, kaya makikita ka lang talaga sa silver screen, meaning sa cinema. Kaya pag nakita ka nila in person, para kang hindi totoo. Parang ganun. Ako naman, siyempre, unang pelikula ko yung malay ko ba, di ba? Bigla na lang ganun nagkakagulo yung tao. Parang, takbo rito, takbo kami noon. Mga security namin. Tapos yung coaster, inabot kami lang parang 2 hours from Lasal
to Club Filipino, to Grillos Theater, sa Grabe. premiere night. May ilang kilometro na rin yun. 2 hours yun, Oo. talaga kasi puno-puno ng tao, dahan-dahan, tapos yung coaster namin, gumagano talaga yun. Sa tao, bagbag, talagang grabe yun. Grabe yun. And that made you. Yes, That yes. movie made you. Yes naman po. Actually, kumbaga, of course, sikat na kasi sina ano noon, may mga pangalan noon, sina Herbert, si Raymond, sina William, like what you Yes, said yes. earlier. Totoo Pero naman. Yun ang pelikula talaga yun gumawa talaga sa ang gumawa sa'yo. Yung Bagets na yon, 1984. Kaya hindi ko makakalimutan yon, di ba? 1984, Oh, yeah. nasa- I will never forget that, Yes, of course. yes, of course. I mean, pati yung sound ng 84, yung Just Got Lucky, Growing Up, di ba? Di ba? Di ba? Nalaalala niyo mga ganyan? Oo, Oh, di ba? Kasi parang nakapagsimula kayo ng bagong trend eh. Yes. Di ba? Kasi walang ganun dun eh. Wala. Walang ganun artista. At saka dati yung nung bagets bata. na word, Yeah, I naging think so. ano, di ba? Pag sinabi mong young, Yeah. bagets, di ba? Tapos yung mga kulay Oh, namin, di yung ba? mga sinuot namin, Di ba? mga ganun. Oo, Eh, I may mean, pagka-trendy. it was big deal back in the Right. 80s, ano? Yeah. At saka ang daming gumaya sa mga suot nyo, Yes. di ba? Yes. Lahat, nakapag-create talaga ng trend yung bagets. After Bagets, hindi rin maganda yung nangyari sa akin kasi lumipad ako eh. Parang hindi ko alam yung nangyari sa akin kung ano ba nangyayari sa akin, di ba? Parang na-overwhelmed ka? Na-overwhelm ako tapos biglang naging rebelde ako, naging inarte ako, nagkaroon ako ng ganun. I know, yes. Oh, oo, so oo. mahabang storyahan po yan, Oo, ano? So, after Bagets, Hot Shots, and then my dad started producing serious films para sa akin, yung Miguelito, Batang Rebelde, Yes, oo. Napakasakit, Kuya Eddie. Masama ang loob ko noon nung ginagawa ko yung pelikula yun. But it helped. Pero It sa helped. tatay ko, masama ang loob ko sa kanya. No? Kasi inalis niya ako sa mga kaibigan ko See? sa Bagets. Sa kanya was a career move. Parang he wanted to establish me as an actor right away. Kasi sinasabi niya na yan ang naglalast. But when you're 14 years old and you're Yes. 15, you wanna, that's why yung Bagets to, hindi na ako sinama eh. Pinulaut niya na ako ron. So, yun ang nangyari. Sa akin, masakit yun. Kaya nagre-rebelde ako nun. Nung ginagawa ko yung kay Lino Broca na 2 pelikulang drama, okay, masarap naman siya. Mahirap, nakaka-nervyos. Habang nangyayari, yung malungkot ako kasi ang kasama ko artista, matatanda. I was only 15. Oh, nagka-award nga ako noon. Pero when you're 15 and you're 16, parang sa tingin ko, at bagong artista ka, at that time, wala kang pakialam sa award. Parang ang gusto ko kasama ko yung mga kaibigan ko. I-enjoy mo. Gusto ko oo. i-enjoy yung shooting ng Bagets. Right. Yung gano'n, kasi yung experience na yun, biglang nawala yun. So, mahabang storyahan yan. And then I was gone. So, from like that, bagsak ako, gone and out. May ilang taon din ito. Mga 4 years din yan. Wow. And then my comeback really was just Bakit Labis Kitang Mahal. Oh. That movie. Wow. That movie. From wala na kumukuha sa akin. I was gone. And then, mahabang story pa to, no? But, and then you met God. I met my God at an early age, and then that happened. That was a blessing. It was a miracle. Bakit Labis Kitang Mahal. Kasi from that time on, From zero ako, walang umano sa akin, biglang kinuha niyo ako for that movie and for me to work with Lea Salonga at that time, was like, wow, really? Kaya nag-ayos ako noon, inayos ko sarili ko, ganun-ganon, humbled and all, and then I worked on that role. That's why very, sa akin yung pelikulang yun. Masyadong malaman sa akin yung pelikulang yun. And I won there. I won Best Actor, box office yung pelikula, and after that, every Tuloy-tuloy year, na, di ba? Tuloy-tuloy na po yun. Yun na yung story ako ng pagiging leading man ko. di ba? Yan. It Alam mo, started with your nakalimutan Bakit Labis Kitang Mahal. Nakalimutan ko yung part na yon na nagrebelde ka. Yung nawala ako. Nawala ka Yes. for a while. Kasama sa pagrebelde mo, syempre maaga kang na in love. 1986, you became a father. Yes. At age 17. Yes. In love ka. Ganun. First love mo ba si Janice de Belen? Ano yun lang pag-usapan? This is your story. This is your story. I don't know, but hindi naman first love, but we, of course, it was us, ano? You were only 17 at that time. Yes. so- But para lang sa kaalaman ng madla, alam mo, pag-artista po, pag nag-artista ka ng 13 anyos, 14 anyos, 15, 3 taon lang sa industriyang ito, feeling mo matanda ka na. Sa sobrang iba ang advance po ang pag-iisip ng mga taga-industriya sa hirap ng buhay, sa hirap ng trabaho,
sa madaming experience sa nangyayari mo, tumatanda ka. So at the age of 17, feeling ko matandang-matanda na ako noon. Feeling ko handang-handa na ako sa buhay noon para mag-asawa. Ganon. Pero of course, no regrets. You have Iggy No. Boy. There's no. Yes, di ba? And plus, just to, parang, hindi Yes, po aksidente po yun. Right, Hindi po right. aksidente yun. Yes. Hindi. Oo naman. Luigi is not an accident. He was planned. Hindi po aksidente na nabuntis lang siya ng ganon. Yes. Hindi po, plinano po namin yun. At that time na, we were so young and And in love. we thought it was just right, But it was okay. Gaano kayo katagal ni Sherlyn bago kayo nagpakasal in 2001? We were engaged in 2000. Okay. We got engaged in 2000. November of 2000. Meron kayong twins ni Sherlyn, and of course si Atasha at saka si Andres na parehong nasa showbiz na rin. Yes. Ang usapan nyo kasi na Yes. papayagan lang kayo mag-showbiz kung Yes. tatapusin nyo yung Yes. pag-aaral nyo. In the case of Andres, why did you allow him? He wanted it. Talaga? He wanted it. Okay. Parang he said, we had a man-to-man talk and he said, Dad, parang school is not for him. Parang he will finish it. And he just wanted to work already. He wanted to work. Parang sinasabi niya, parang may ganun tao may ganun tao na parang naiintindihan ko yun kasi ganun din ako Yes, yes. Parang inuna ko ang trabaho kaysa sa pag-aaral. Right. Yun din ang pinangarap ko naman sa mga anak ko na sana makatapos kayo ng pag-aaral. And then you realize, kung gusto mo na magtrabaho, bakit kita pipigilan? Kung gusto mo na maghanap buhay. So yun lang yun. Bilang lalaki siya, sinabi ko sa kanya, sige, okay lang. Because isang taon ka lang naman sa college, and you want to finish it, you can finish it anytime you want to. Basta magtatrabaho ka. Hindi ka magpapakasaya, ha? Magtatrabaho ka. So ganoon naman ang ano. So ngayon nagtatrabaho siya. Ang maganda yung mga nangyayari sa kanya. Bakit ko i-deny sa kanya yun? Hiningi niya sa akin yung bilang anak ko at mahal ko anak ko. Okay lang yan. Eskwela lang yan. Makakapag-antay yan. 1 taon lang yan, kolehiyo lang yan. Natapos mo na lahat yan. Parang okay lang, sige na. Go ahead. Anong advice niyo ni Sherlyn sa mga anak niyo? Kasi nananaandyan na rin sila sa showbiz. It's always kindness to people. It's just being really kind. Talagang sana lang, talagang yung sabi ko, wag lang talaga kayo magiging mayabang talaga. Wag lang kayong mahuhusgahan, wag lang kayong masasabihan o mababagsagan ng mayayabang na tao. At wag din kayong feeling ganun. Because wala kayong karapatan. Parang lahat tayo, wala tayong karapatan nga maging mayabang sa mundong to. Or yung sinasabing entitlement, people feeling entitled. I need to be this, I need to have this, I need people to treat me this way. Parang hindi dapat gano'n. Makitungo kayo sa tao. Makakagawa kayo ng mga pagkakamali sa buhay na to, but matututo kayo dyan. Pero ang importanteng gagawin ninyo sa buhay is huwag kayong maging masama sa tao. Yun lang naman, ganun kasimple lang. And then work, and then experience it. Pain, joy, it's part of the journey. Parang ganun. Basta ang sa amin lang, andito lang kami, hindi kami makikialam sa kanila. Hindi kami nakikialam talaga. Parang kung anong gusto nila. Kahit kung college sila, kung anong gusto nila eskwelahan, kung saan nila gusto mag-aral. Bakit Spain ang pinili ni Pinili niya Siya talaga, choice niya yun. Wala na kaming tanong-tanong. Choice yun. Wala kaming Tapos, tanong-tanong. of course, London naman si Atasha, di ba? Walang tanong-tanong yun. Basta yung suporta. Hindi kami nakialam. Parang sila naghanap ng eskwela nila, sila naghanap ng apartment nila, silang lahat ng gano'n. Sila lahat yun. Hindi namin sila hinatid. Yung first sa college, diba? Usually, abroad, pag ang anak mo mag-aaral doon, ihatid mo, isa-set up yung apartment nila. Hindi. Tinapan lang namin sila ron. Kayo mag-book ng flight nyo, kayo lahat umayos lahat yan. At natuto. Yes. At natuto. That's the most important. That's why my kids are very disciplined now. Naramdaman din nila yung hirap of being alone, living abroad. Naramdaman nila yun, yung walang pera. Compared to sa comfort nila dito sa Pilipinas. Naramdaman nila yun doon kasi yung budget nila talaga sinadya na talagang eksakto na sa kakainin nila. Pag ininom nyo yan at pinarty nyo yan, wala kayong kakainin. Gumawa kayo ng paraan. Galing. Pero ayos at least natuto. At natuto talaga. Yeah, natuto talaga. Okay, you have, meron kayong sitcom, right? Yes. May bago kayong The First Family. The First Family. Okay. The First Family. Tell us about your program. Yeah, well, salamat sa TV5, kay Boss Vic din. Ginagawa namin yung sitcom na yun.
Family talaga. We're on our second season now. Wow. Yeah, it's fun because I'm working with my wife and my children. Masaya rin kasama ko yung dati kong kasama sa sitcom, sila Roderick, Olate, sila Bayani Agbayani, and a lot more, no? Sa cast namin. And yung director ko dati, si Danny Capara sa yes. Okay Doc, Danny. Hi, Danny. at saka sa Okay Fine Whatever, Yes, yung mga yes. top Right. sitcoms namin dati. So siya ang director namin. So maraming salamat sa TV5 and sa Viva. Ags, you're celebrating your 40th year this year in the industry. Hindi naman 40 lahat, kundi bigyan mo kami ng, or share mo sa amin yung highlights dun sa 40 years. Oh, you know, there's ang dami. Simulan muna natin, bagets of course. Well, yeah, bagets. Number one yan. Siyempre, meeting Tita Ethel, of course, my manager who talagang nagturo sa akin, tinuruan talaga ako ng disiplina, ng pakikitungo sa industriya. Siya nagturo talaga sa akin. Siya nagmolde sa akin. Maraming salamat. At kay Tita Ethel. And one highlight also is ang Diyos talaga. Ang Diyos, Oh, yes. ano? Dapat number one siya. Knowing who my God is, you know. It's not just, it's not just acknowledging, but really trying to live that life. He wants us to live. So Kailan ito nangyari? we all do things through Christ, ano? Parang it's all about Him. This is tahimik lang kami kasi pero nandun kami sa punto yun. Ang family namin, kahit ako noon pa, pag sinabi mo ang Diyos, hindi namin pinapangalandakan. Ang naituro sa amin, let your actions for your don't preach kasi mahuhusgahan ka. Just live that life. Live that godly life. You read, you learn about it, you reflect on the verses, on the words of God. Put it into action. And put it into action. And mahirap sa una, pero dapat mong gawin. At sa kakagawa mo, pag nasanay ka, it becomes you. So sinasabi nilang be Christ-like, we are. We all are. We have that. All of us, we have that in mahirap kasi yung hindi man po ako manghuhusga, kasi hindi tayo yung para magdadasal, magpapakita ng ganito, ganyan, kung ano man, luluhod, gaganyan. Tapos pagtapos doon, puro kasama naman yung gagawin mo. Parang lahat ng kabutihan gagawin mo, itago mo. Hayaan mo, Diyos lang ang nakakaalam. And you do it all for Him. Amen. So, ganun. So, kahit sa mga pagkakamali mo, kahit ikaw mahihiya ka kasi hindi mo maitatago ang pagkakamali mo sa taas. Yun ang The most important, actually number one yan. That's one talaga. Number- Kaya lahat naman Yes, nangyari, right, but meaning, because of all my journeys na nangyari sa akin, mas lalo ko siya nakilala sa hirap at ginhawa. Lalo ko siya nakilala. And then nabiyayaan ako ng isang napakabait na asa. Diyan naging masaya talaga and the rest is it. Amen. Oo, alam mo, nakakatuwa lang kasi, hindi pa, marami ka pang dapat sabihin na highlights. Ilan pa lang yan na nabanggit mo. Of course, God is number one, bagets, your family, ano pa? First acting mo. I think, dami. highlights sa akin, no. I'm really into... Kasi 40 years is 40 years, diba? Yes, Hindi lahat yan umaabot sa ganung katagal. Ang pinaka-highlight lang sa akin is, na umabot ako ng 40 years. Ang pinaka-highlight din sa akin is hanggang ngayon humihinga pa ako and I'm still alive. I'm still able you're still agamula. I'm still alive. I'm still able to experience life. I'm still able to wake up in the morning. That's the highlight. That's my highlight really. Being alive really is my highlight. Sa 40 years na yan, kahit walang nangyayari sa akin, sumikat man ako o hindi, the fact na nabubuhay ako ngayon at kilala ko ang Panginoon, that's my highlight. And lahat, bonus na lang. That's the truth. That's my honest truth. I agree naman, I agree. Yes. And of course, bago ka mag-promote ng pelikula mo at saka bago mong sitcom, meron akong on-the-spot question, answerable by yes or no. Diba? Yan, kape. Sige lang. Para matuwa naman ating mga Yes, no. yung ating mga viewers. No. Okay. Yes. Titingnan natin mga kaibigan, kayo na po ang mag-judge kung magiging honest ang isang agamula. Hindi ako honest, ha? Ano sabi? Sabi ko mabait ako lang, kasi honest ako. Basta I will just name several names. Wala pa akong sinasabi. Names? Di ko alam kung guilty or what. Wala pa akong my sinasabi mga Lord. kaibigan. But basta I will just mention some names. Sinungaling po ako. Di po ako honest. Naging kayo ba ni Chris Aquino? Ay, Lord. Yes or no?
Magtanong nga naman ako. Hindi nakakatuwa lang eh. Hindi natutuwa lang ako. Nabibigla lang ako. Hindi, ano lang para ito, mga bumabalik ako sa kaibigan, pagkabata ko. Chris Aquino. Magre-react na lang po ako. Tignan nyo na lang po ako. Mabuti. Tumingin kayo sa mata ko. Game. Okay, Chris Aquino. Next. Gretchen Barreto. Next. Aiko Melendez. Of course, Janice de Belen. Mga kaibigan. Paps Fernandez. Carmina Villaruel. Tignan nyo mga mata ko ha. Ayan o. Sige, game. Bilisan nyo ha. Tignan nyo mabuti yung Of mata course, ko. Charlene Gonzalez. Dayanara Torres. Ayoko na. Hindi yun ang usapan natin. Nakita nyo Answerable ba ha. yes or no? Ito ang mata ko. Oo. Sinabi mo, Sherlyn Gonzalez. Okay. O, ito yung mata ko. Okay. Ayan, sabi mo, Sherlyn Gonzalez. Charlene Gonzalez. O, mabagay ka na iba ngayon. So, ano ibig sabihin? Yes, di ba? hindi nila alam. Yes, Hindi nila alam. Yes, di ba? Hindi nila alam, di ba? Yun ang mata ko ng yes. Okay. O, game. Yan ang yes. Uulitin ko ulit? Ulitin mo, yan nga. Yan ang mata ko. Game. Sharon Cuneta. Mahirap to ah. Lea Salonga pala. Kaya Kalimutan. nakasama ko sila, naging kaibigan ko lahat sila, naging kasama ko sa trabaho. Even after ng mga pelikula namin, nagkikita kami. Madaming gano'n, madami. Anyway, anak, thank you so much for Pinawisin this. ako siya. Mahirap Ako naman na yun. Paano ko masagutin lahat yan? Paano ko sasagutin yan? Mga kaibigan ko lahat yan. Mga kaibigan ko po lahat yan. Ay, Charlene, if you're watching, sorry laro lang po ito. Baka naman po siya mga date. Baka umabot ka na 2005, 2010, Hindi, up to 2000 lang. Up to Dahil ko pa 2000. nakasama nun. Anak, please invite everyone to your movie, Metro Manila Film Festival, December 25, and of course, So sa Metro Manila Film Festival, December 25, ang uninvited po kasama ko po ang napakamahal kong kaibigan, Miss Vilma Santos, isang inahanga ko rin na si Nadine Lustre, at marami pa pong iba. Directed by Dan Villegas, Mentor, ang nag-produce po nito, and Project 8. Mga kaibigan ko sa Project 8 and Mentor, si Brian. Sa December 25 po, kayo na pong bahala. Sana po magustuhan ninyo. Sana magustuhan ninyo. You will. Supportan po natin lahat ng mga pelikulang lalabas po sa December 25. Merry Christmas po sa inyo lahat. Maligayang Pasko. At yung sitcom po namin, The First Family, every Sundays po yan sa TV5, 7:15 hanggang kada linggo. Kasama ko po ang pamilya ko at marami po pong iba. Maraming salamat. Merry Christmas, Happy New Year. Be kind. I love you guys. God is good. amen. And of course, anak, thank you Thank you, so Tita much Esther. for this Thank you. opportunity. Nag-enjoy ako. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpal Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill, Tomas Morato, Mesa, Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. And of course, with that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for notification. And of course, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. Galing,